Isa ka importante kang Pinas Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:05. gikan sa hulot balitaan sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo. Gintipon sang bukos nga pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag ibang nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Headline. Mayong hapon, yawan mga headliners, nagitipan sa hulot balitaan sa DYLL, Radio Pilipinas, Iloilo. Headline. Biyernes, June 12, 2026, ako si Bing Pabiona. Yayag mga headlines. Headline. Iyong pangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ay ka-128 nga anibersaryo sang adlaw sang kahilwayan. Headline. Local government unit sa Santa Barbara, Iloilo, naghiwat sang ika-128 na Philippine Independence Day celebration. Headline. Siyudad sang Pasig, nagsaulugman sang Independence Day. Headline. Iloilo City, local government unit, naghiwat man sang ika-128 nga kahilwayan sang Pilipinas. Headline. Pag-invest sa mga pamatanon isa sa mga sentro sa mensahe ni Governor Lacson sa pagsaulog sang adlaw sang kahilwayan. Headline. Halos sa 8,000 ka mga mangunguma kag mangingisda sa Baguio City kag Pilipandan sa Negros Occidental na Kabaton buli gikan sa PAFFP o Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Headline. Iloilo nakakuha sang housing funding gikan sa DSUD. Headline. Negros Occidental Provincial Government nag-turnover sang 350,000 nga insurance claims sa mga barangay frontliner. Headline. Alandaw ni flyover sa duduhan sa mga motorista sa Sabado, June 13. Headline. Sa kaundan sa mga headline, Radyo Pilipinas News. ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
ang ika-128 nga anibersaryo sang adlaw sang kahilwayan. Kaupod Sanday First Lady Liza Marcos, kag kabataan nila nga Sanday Congressman Sandro Marcos, Simon kag Vinnie Marcos. Ginpangunahan man sa First Family ang pagpasaka sang hayahay nga sundan sang presidente sa paghalad sa bulak sa ribulto ni Gat Jose Rizal. Sa pamanungpulong ginpahayag sa presidente nga ang maragtas nagtudo sa mga pamaagi sa paghiliusa agud maangkon ang kahilwayan. Lakip sa mensahe sa presidente ang iya panawagon sa mga Filipino nga hindi magkakapoy nga magpalangga, pilion kag magpakig-away para sa Pilipinas. Nagsiling siya nga dapat padalumon ang ihibalo, mangin kritikal sa kamatuoran, kag gamiton ang mga ikasarang para sa kayuhan, hindi para sa malain. Ginsiling man sini nga hindi paghimuslan ang pagpangabudlay sang iban kag sa baylo makig-away sang patas sa adlaw-adlaw. Gintubod sa presidente ang mga pagpili sang kayuhan sang pusod sang sa interes sang pila lamang. Nagadala sang tema nga The Freedom We Dream Of. Si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagpanguna sa pusod sa pagsulog sang ika-28 anibersaryo sang independence. Pagkapungsod sang Pilipinas subong adlaw. Ang selebrasyon nagsugod sa Rizal National Monument sa siyudad sa Manila, sa diin ang presidente kaupod ang una nga pamilya ang nagapangunaman sa pagpataas ng bandera kag pagbutang sang korona sa pagpasidungog kay Dr. Jose Rizal. Ang pagpanguna sa nga programa nagapadayon sa Quirino Grandstand, sa diin ang mga dekolor nga floats maka-inspirar nga mga pagpasundayag kag makabayan nga musika nagtipon ini sa pagsaulog sang espiritu sa mga Pilipino kag sang kahilwayan nga ginasakdag sang tagsa ka henerasyon. Paagi sa nanuhay-tuhay nga presentasyon makita sang tumalanaw ang madamo nga mga nawong kag kahilwayan nga padayon nga ginahandom sang pungsod. Kahilwayan nga makatawo, makatarungan, malulion, nahiusa kag responsable sa isa sa palibot. Samtang ang local government units ng Santa Barbara, Iloilo naghiwat sang ika-128 nga Philippine Independence Day celebration. Yari ang report ni Janelle Baclay. Kaduhan sa pagsulo sa adlaw sang kahilwayan ng pagbayaman sang pinakadako nga hayay sang pungsod sa banwa sa Santa Barbara. Kaduhan sa pagsulo T6 Director Rodriguez ang kada Pilipino kag mga Ilonggo nga dungan kag tipigan ang kahilwayan bangod kaupod sini ang responsibilidad sa pumuluyo, mga sektor, institusyon, gobyerno kag ibang nga mga grupo nga magbakas agud mapasanyog ang kabuhi sang tagsa ka Pilipino. Ginpakigbayan man ni Congresswoman Guruseta nga hindi lamang pagdumdum sa mga baganihan sa pungsod ng pagsaulog sa Independence Day, kundi pagkilala kapag saludo man sa makabig modern heroes nga naging makas sa adlaw-adlaw sa paghalad sa ila serbisyo sa tawo. Kinalimbawa sini mga manunudlo, barangay officials, local leaders, drivers, health workers, ordinaryo nga pumuluyo nga may kontribusyon sa pagbulig sa ila isig kapareho sa piyak sa mga pagpanghangkat na ginapangatubang sa pangabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Junal Baclay, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan sa siyudad sang Pasig, nagbuylog man ang local government unit sang Pasig City nga ginpangunahan ni City Mayor Stephen Palmares ang paghiwat sang ika-128 nga Independence Day. Kaupod niya si Vice Mayor Elizer Chavez kagiban nga city officials sa kahiwatan. Isa ka flag raising ceremony ang ginhiwat nga ginsundan sang wreath laying rites sa Rizal Monument kag monumento ni Lieutenant Albert Perlas, local hero sa Public Plaza bilang pagkilala sa sakripisyo kag heroism sa mga Pinoy nga nagpakigbatok sa kahilwayan. Sa iyang mensahe, gin-highlight ni Mayor Palmares ang importansya sang pag-isa kag pareho nga responsibilidad sa pagtukod sang isa ka mabaskog nga pungsod kag ginagdaman niya ang mga
nagsinhon nga mag-isa kag magtinabangay para sa padayon nga pag-uswag sa syudad. Yaraman sa kahiwatan ng mga pamilya ni Lieutenant Perlas lakip ang mga representante ng national government agencies, educational institutions, civic organizations, uniformed services veterans groups, nga mga estudyante, local government unit and employees, kag iban pa nga sektor sang komunidad. Ang tema sa sini nga tuig nga selebrasyon mo ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Nagsaulog man ang Iloilo City Government sang ika-128 nga kahilwayan sa Pilipinas sa makasaysayan nga Plaza Libertad sa City proper subong iya nga adlaw. Yari ang report ni Hope Torrichante. Sa ulog sang Iloilo City Government ang ika-128 nga kahilwayan sang Pilipinas sa makasaysayan nga Plaza Libertad sa City proper June 12. Dinapit sa selebrasyon si Department of Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo kag ginupdanan day acting City Mayor Lady Julie Grace Baronda kag mga opisyal sang Iloilo City Hall. Nag-alay man sang bulak ang mga opisyal sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Ang tema sang selebrasyon, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Agaw atensyon sa selebrasyon sang ika-128 nga Philippine Independence Day sa banwa sang Gimbal, Iloilo. Ang representasyon sang hayahay nga human sa Toasted Pastillas. Sunod kay Joanne Takduro, naghuman siya sang 4,500 kabilog nga pastillas para himuon hayahay sang pungsod. Isa ka iconic nga simbolo sang kahilwayan. Nagsugod si Takduro sa pag-obra sa mga pastillas sang June 10, kagin na pangputos sang June 11. Ang mga pastillas ang ginkaon naman sa mga nagtambong sa programa sang Banwa. Pag-invest sa mga pamatanon, isa sa mga sentro sang mensahe ni Governor Lacson sa Negros Occidental sa pagsaulog sang adlaw sang kahilwayan. Yan ang report ni JP Hervas. Pag-survey ng isa sa mga sentro sa Independence Day message ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang paghatag sa nakong importansya sa mga pamatanon kadungan sa iya pagpanguna sa ika-128 nga pagsilibrar sang adlaw sang kahilwayan sang pusod sa Provincial Capital Park. Ginpabutyag sang gobernador ang kinahanglanon sang pag-invest sa mga pamatanon kag sang pagbiniligay padulong sa mas progresibo kag inklusibo nga palabuton sang nasyon. Liwat man sila naging kilala ang mga sakripisyo sa mga baganihan kag mga ordinaryo nga Pilipino agud maangkon ang kahilwayan. Ginhatag man diya nga ang paglabot sa kahilwayan may upod nga responsibilidad nga iduso ang paghiliusa, proteksyonan ang demokrasya kag pag-ubra sa mga oportunidad para sa benepisyo sa tanan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isa ka importante kag pinasahi nga lugar sa maragtas ng Pilipinas, ang Santa Barbara, Iloilo sa tiun sang pagsaulog sang adlaw sang kahilwayan sa Hunyo 12. Bisan pauna ginproklamar ang kahilwayan sang Pilipinas sa Aguinaldo Shrine, ang Santa Barbara nangin sentro sang kahublagan sang kahilwayan sa Visayas kag nagbulig sa pagpasangkad sang rebolusyon labaw pa sa Luzon. Sing 1898, inspirado sang pungsodnon nga paghimakas para sa kahilwayan, ang mga revolusyonaryo nga Ilonggo sa pagpanguna ni Martin Teofilo Delgado nag-organisar sa mga puwersa sa Panay agud tapuson ang pagginahom sang kadsila sa rehiyon. Nobyembre 17, 1898, nagtipon ang mga revolusyonaryo sa simbahan sa Santa Barbara kag sang ulihing nagproklamar sang ila suporta para sa kahilwayan sang Pilipinas. Sinaging kilala nga Cry of Santa Barbara. Sa sining nga makasaysayan nga hitabo, ginbayaw ang bandera sang Pilipinas nga nagasimbolo sang promisa sang pumuluyo sa kahilwayan kag kaugalingon nga panggobyerno. Ginmarkahan man sang nasambit nga kayawatan ang inaugurasyon sang revolusyonaryong gobyerno sa Kabisayan na Katunggan na naghimo sa Santa Barbara nga sentro politikal kag militar sang revolusyon sa Kabisayan. Gikan sa Banya, ginlunsar sa mga revolusyonaryong puwersa ang mga kampanya nga naghilway sa madamo nga mga lugar sa Iloilo. Kag sa ulihi,
nagbulig sa pagkapukan sang kolonyal nga paginahong sa Katsila. Bangod sa sini nga mga kadalagan, ginakilala ang Santa Barbara bilang duyan sang kahigwayan sa Kabisayan na katungdan o kung Cradle of Independence in the Visayas. Kada Hunyo 12, ginadundong ang maragtason nga kontribusyon sang banwa bilang kabahin sang pungsod nun nga selebrasyon sang adlaw sang kahilwayan sang Pilipinas. Ang istorya sini nagapakita nga ang paghimakas para sa kahilwayan hindi lamang sa Luzon kundi aktibo man nga ginpakigbatuan sa mga Pilipino sa Visayas. Paagi sa kaisog kag pag-iusa nga ginpakita sa Santa Barbara. Ini nangin palaagyan sa kahilwayan. Patriotismo kag pungsodnon nga pag-iusa. Padayon nga ginapasidunggan sang karon kag palaabuton nga mga henerasyon. Sa iban pa nga mga balita, halos 8,000 ka mga mangunguma kag mangingisda sa Bagos City kag Pulipandan sa Negros Occidental nakabaton bulig gikan sa PAFF o kon Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Yari ang report ni JP Hervas. Nagbaton sa bulig pinansyal si dalom sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ang halos 8,000 ka manguma gikan sa Bago City kag Pulipandan. Ang ayuda ginahatag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga nagatanom sa palay, tubo kag mais nga narehistro si dalom sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o kung RSBSA. Kada benepisyaryo nagbaton sang 2,325 pesos bilang pagtabang sa kasaka nga gasto sa produksyon, presyo sang krudo, kag ibang nga panghangkat sa ila pala nga buyan. Sa nasabit nga numero sa benepisyaryo, 7,709 ka manghuma ang ginabuligan sa syudad sang Bago, samtang 238 pa ang nabuligan sa banwa sang Pulipandan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Iloilo nakakuha sang housing funding gikan naman sa DSUD. Yari ang report ni Hope Toriciante. Kuha sang pondo para sa socialized housing project ang Iloilo Provincial Government gikan sa Department of Human Settlements and Urban Development Expanded 4PH Project Management Office. Ang proyekto para sa mga informal settler families sa banwasang Santa Barbara. Suno sa provincial government, ang mga pamilya iga-relocate agad maghatag ligwa sa pagpatukod sang Smart Green Government Center. Ang Regional Government Center isa ka flagship project ni Governor Arthur Defensor Jr. nga magaserbe nga centralized facility sa diin ipahamtang ang mga opisina sa mga national government agencies agad mapahapos kag mapanami ang paghatag serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isa ka makasaysayan nga kadalagan ang nalabot sang sektor sang agrikultura sa Negros Occidental matapos ma-certify nga nagasunod sa mga ginpatuman nga standards sa Philippine Good Agricultural Practices. Ang 20 ka tanuman sang pinya nga may kabusan nga 41 ka hektarya sa barangay Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Ang mga nasambit nga umhan nga sakop sang Ekhogan Farmers Association kag Kalunugan Victory Tacloban Irrigators Association ang nakapasar sa final inspection nga ginpatigayon sang Bureau of Plant Industry, Food Safety Operations Unit, Cebu. Kaupod ang suporta sang Department of Agriculture, Negros Island Region, Regulatory Division, Office of the Provincial Agriculturist sang Negros Occidental, kag Municipal Agriculture Office sang Calatrava. Ang PhilGAP certification nagabukas sang mas madamang oportunidad para sa mga mangunguma sang pinya, lakip na ang mas malapad nga merkado kag mas mataas nga pagsalig sa mga konsumidor kag pagpasanyog sang safe kag dekalidad nga pamaagi sang pagpanguma. Nagapakita man ini sang ila dedikasyon sa pagsunod sang husto nga pamaagi sa produksyon kag padayon nga pagpaninghuha nga mapataas ang kalidad sang ilang mga produkto. Ini nga kadalagaan isa sa pamatuod sang mabakod nga pagbinuligay sa mga mangunguma, organisasyon kag mga ahensya sang gobyerno
para mas sustainable kag mas competitive nga sektor sa agrikultura sa rehiyon. Samtang nag-turnover sang 350,000 nga balor sang insurance claim sa mga barangay frontliner ang Negros Occidental Provincial Government. Ini sa idalom sang barangay insurance program. Yari ang dugang nga report ni JP Hervas. Turnover sa 350,000 pesos kabalor sa insurance claim sa mga barangay frontliner ang Negros Occidental Provincial Government. Ini sinalong isang barangay insurance program na naghahatag isang insurance coverage sa mga barangay tanod, opisyal kag empleyado sa barangay, barangay health worker kag mga barangay nutrition scholars bilang pagkilala sa importante nga papel sa komunidad. Ang mga tagbaton sa insurance claim naghalin sa Banwa sang Ibig Magalona, Binalbagan, Murcia kag Isabela. May mga benepisyaryo man nga naghalin sa syudad sang Himamaylan, Sipalay kag Victorias. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nakabaton sa 10 ka kilo nga bugas ang 1,600 ka senior citizen kag persons with disability sa Banwa sang Hordan nagikan sa Rice Subsidy Program sang gobyerno. Ang distribusyon ginpangunahan ni Mayor John Edward Gando kag mga opisyal sang Banwa. Ang Rice Subsidy Program isa ka flagship initiative ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa idalom sang Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Sa nanibitahan nga programa, qualified senior citizens kag PWDs ang makabaton sa 10 ka kilo sa bugas kada distribution cycle. Sa pondo nga nabaton sang Banwa, makalabot ang distribution tubtob 6 cycles sa bilog nga tuig. Nagapasalamat naman ng mga katapo sang o mga benepisyaryo sa nabaton nga bulig halin sa gobyerno. Nagapanawagon sang hugot nga pagpatuman sang National Building Code si Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Cornelio Salinas kasunod sang natabo nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Suno kay Salinas, importante nga masiguro nga nagasunod sa husto nga standard kag kalidad ang tanan nga building o kun infrastruktura gud malikawan ang dako nga halit pananglit may magluntad nga mabaskog nga linog sa probinsya. Payag sang PDRRMO chief may ginbilin nga mga leksyon ang linog sa Mindanao lakip na diri ang pagsiguro nga may ikasarang sa linog ang mga building sa probinsya ilabi pa nga mayara sang earthquake generators sa rehiyon. Ang West Panay Fault kag Negros Trench. Ginaabisuhan ang mga motorista nga hindi maggalabay sa Halandoni flyover buwas Sabado, June 13. Sa anunsyo ng Iloilo City Government, temporaryo nga siraduhan ang flyover alas 8 sa aga o alas 8 sang gabi tubtob alas 5 sang kaagahon. Natala nang ipaydalom sa rectification kag monitoring works ang infrastruktura. Inabisuhan naman ang mga motor nga mangita sang alternatibo o kung mga motorista nga mangita sang alternatibo nga alagyan na gud makalikaw sa mabugat nga trapiko sa area. Arestado ang duha ka drug suspect sa gidpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Zone 2, Estancia, Iloilo. Ang mga suspetsado ginkilala nga Sanday alias Jojo, 52 anyos, kag residente sang Estancia, Iloilo, kag alias Gina, 31 anyos, kag residente sang Bacolod City. Nakuha sa mga suspetsado ang 210 grams ng shabu na nagabalor sang 1.42 million pesos. Sa investigasyon sa kapulisan, naaresto na si alias Jojo sang 2018 bangod sang kaso nga illegal nga droga apang naka-avail sang plea bargaining agreement kapin isa ka bulan nga ginpaidalom sa surveillance sa suspects ang operasyon bangod sang illegal drug activities ni sa banon sang Estancia kag kaiping nga mga banwa. Ang operasyong ipatigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit Team, kaupod ng Estancia Municipal Police Station, Regional Special Operations Group, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag Iloilo Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit. Suno kay Police Regional Office 6 Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, ang operasyon nagapakita lang sang padayon nga commitment sang kapulisan
sa nga papason ang problema sa illegal nga droga sa Western Visayas. Pinaagi sa sustained intelligence-driven operations, kag mabas kong suporta sa pumuluyo, padayon ang paglagas sa nagatuyo nga tublagon ang kalinong kag puturo sang komunidad. Nadakpan sa Iloilo City Police Office ang top 10 most wanted person sa syudad sang Iloilo sa barangay Nabitasan, La Paz. Ang suspetsado ginkilala nga si alias Lynn, 37 anyos, residente sang barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Si alias Lynn nagapangatubang sang kaso nga 8 counts sang qualified theft. Gintingog nga pwersa sang Iloilo City Mobile Force Company City Intelligence Unit, Iloilo City Police Station 2 Provincial Intelligence Team, Iloilo kag Regional Intelligence Unit 6 ang nagserbe sang warrant of arrest sa suspetsado. Sa karon, yara na sa kustudya sang Iloilo City Police Station ang suspetsado. Mamaya to, ang mga headliners, sumipipon sa hugot balitaan sa BYLL 585 kHz AM band sa lilisuan sa inyong mga radyo. Ang mga balita kag mga impormasyon makita man sa mga amon sini nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Ako si Bing Fabiona, ang inyong tagbalita Pilipinas. Salamat. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient